Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 3 ng Importance of the Support Act, ang deadly weight management na kinakaharap ng mga boksingero. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang finale ng arc na to, kung saan nalaban ang ating mga idol na sila Itagaki, Aoki at Kimura. Matapos ipaalala ni Ippo ang kanilang strategy kay Kimura, nagsimula na ang laban. Agresibong sumugod ang ating idol kay Junpei at kahit tumakbo pa ito, hindi niya ito pinapakawalan. Hanggang sa makorner na ni Kimura ito sa ropes habang umaabante ng pasigsag. Nabilib nga si Ippo dito dahil dito na pinapakita ni Kimura ang kanyang pagkabeteranong boxer. At dito rin natin nalaman kay Takamura na blitz strategy pala ang tawag sa ginagawa nila. Sabi nga ni Ippo na magkaibang Dragon Fish Blow at Dempsey Roll. Dahil ang Dragon Fish Blows nga daw ay kombinasyon na hindi mo makikitang parating. At sobrang effective ito sa mga boksingerong merong low left guard na palaging ginagawa ni Junpei sa mga laban niya. Sunod-sunod na nagpakawala ng mga solidong 1-2 combination si Kimura. Nang magpare counter si Junpei, nakatakas na ito sa ropes. Pero mabilis naman itong inabol ni Kimura gamit ang mga head slips at zigzag movements. Hindi nga makapaniwala ang mga audience dahil first time nila makita na si Kimura ang agresibong umatake gamit ang mga swabing galaw nito. Sabi nga ni Regular, ibang-iba ang pinapakitang performance ni Kimura. At sa tingin nito, dahil dun sa mga nagpatong-patong na pagtitraining niya. Pero hindi naman sumangayon si Takamura doon. Kaya naman sabi ni Regular na ipindi nga nagtitraining ito si Kimura, meaning genius ito. Bigla naman siyang binatukan ni Takamura at sinabing, "Sorry, biglang gumalaw ang kamay ko nung tinawag mong genius si Kimura. Dahil kahit bali-baliktarin mo man ang mundo, normal na pipitsugi na boksingero lang yan." At sabi pa ni Takamura na ang reason nga lang daw kung bakit niya nagagawa yun dahil na-visualize niya na kung ano ang mangyayari. Pati na rin ang coach nito ay zigzag pursuit specialist. Pinanood nito lahat ng laban ni Junpei at minake sure na makakabisado ni Kimura ang lahat ng kanyang gagawin. Dagdag pa niya na sinisigaw ni Ippo lahat ng dapat gawin ni Kimura sa loob ng ring. Kaya ang kailangan na lang gawin ni Kimura ay sundin lahat ng yon at i-execute ng tama. At sunod nga nating nakita si Ippo na todo effort sa pag-support kay Kimura. Sa sobrang ingay nga nito, winaringan na siya ng referee. Nang pigilan nito ni Shinoda, sagot nga ni Ippo na kailangan niyang sabihin kay Kimura ang mga dapat niyang gawin. Binanggit naman ni Shinoda ang rules na hindi nga ba pwedeng magbigay ng signal o instruction ng mga coach sa ringside. At kapag napasobra ka, may chance na makikout ka or maminusan ng point ang iyong boksingero. Kaya naman ang malaman ito ng ating bida, mabilis nitong tinikom ang bibig niya. Okay nga lang daw yun, sabi ni Kimura. At sa tingin nito, dahil sa sobrang pag-aaral ni Ippo sa makakalaban niya, hindi na siya nagkaroon ng chance maaral ang rulebook. Pero dahil sa mga instruction ni Ippo, tila nagamay na ni Kimura mga dapat niyang gawin laban kay Junpei. Sunod niyang naalala noong nakalaban niya si Mashiba na satisfied na siya doon. At nang determinado na siyang talunin si Takamura, na-realize agad niyang imposibleng mangyari yun. Sa uli, pati ang pagiging champion niya ay nawala. Kaya naman napatanong siya kung ano ang kanyang gagawin. Pero since gusto niya ang boxing, napagdesisyonan nitong pagpatuloy ito kasama ang kanyang best friend. Subalit sa uli, feeling nito dinaya siya ni Aoki since nagkaroon na ito ng sariling goal at karibal. Kaya naman hindi pumayag si Kimura na ang best friend niya lang ang may goal. Dahil nga sa pasigsag pattern na pag-abante ni Kimura, na-corner ulit si Junpei at hindi nito inayaang makatakas ito doon. Nang magpare counter si Junpei at nailagan nito ni Kimura, sunod-sunod na nagpakaula ng mga body blows ang idol natin. Kaya nag-focus si Junpei sa pagdepensa sa katawan. Ito nga daw ang plano nila Ippo. At kapag dumating ang moment na tumingala ka, kasunod na nito ang manabombang Dragon Fish Blow. At kumonekta ng malinis ang right overhand ni Kimura. Nagsimula na ang pagpapakawala ng sunod-sunod ng Dragon Fish Blow ni Kimura. At nagulat nga lahat ng mga manonood sa kombong iyon. Dahil nga din doon, na-frustrate na ang corner ni Junpei at sinabihan siyang lumaban since round 1 pa lang naman. Kaya naman agarang nagpakawala ng right straight si Junpei pero madali itong nailagan ni Kimura. At sunod na kumonekta ang manadinamitan nitong combination na Dragon Fish Blow. Ngunit dahil nga lumalaban pa si Junpei, hindi pa makapag-declare ng referee stoppage. At nang 11 seconds na lang ang natitirang oras sa round 1, mas lalong nag-iinit si Kimura para magpakawala pa ng mga mas maraming Dragon Fish Blows. Sabi nga nila Kintaro na parang Dempsey Roll lang nakikita nila.
Todo suporta naman si Aoki at ang mga audience kay Kimura at unti-unti na din gumagana ang sunod-sunod na Dragon Fish Blow nito. Pero hindi pa rin bumabagsak si Junpei, 5 segundo na lang ang titira. Pero patuloy pa din ang pagpapaulan ni Kimura ng Dragon Fish Blows. Kaya naman tumalo na ang referee para pumagitna sa dalawang ito. Akala nga ni Ippo na ito na ang kanilang hinihintay na referee stoppage. Subalit pumagitna lang pala ito dahil doon na nagtatapos ang round 1. Pero tuwang-tuwa pa rin si Ippo at naniniwala itong kayang-kaya pa rin ipanalo ang laban. Subalit, nakatayo lang si Kimura habang nakatalikod at hindi nagsasalita. At nang humarap ito, dito na nga natin nakita ang nag-transform na Kimura na lolo nang dahil sa sobrang pagod. Sabi nga ni Itagaki na parang Dempsey roll ang combo na yun. Pero meron ding importanteng reason kung bakit walang gumagaya sa strategy na yun. At dahil nga yun sa ginagamit nito lahat ng energy mo. Dahil nga sa sobrang pagod, hindi na makatayo ng mag-isa si Kimura. Sabi ni Ippo na masyado nga siyang naging excited at nakalimutan niya ang kanilang strategy. Kaya naman ngayong wala ng energy si Kimura, na problema ito kung ano ang kanilang gagawin. Sa corner, sabi nga ni Shinoda na painumin agad ng tubig si Kimura dahil dehydrated na ito at pinamassage nito ang binti para hindi ba mulikat. Habang ginagawa yon, tinanong ni Yagi si Ippo kung ano ang kanilang gagawin. Tila hindi naman makasagot si Ippo at problemado ito. Tinanong nito ang kanyang sarili kung ano ang kanilang gagawin. Since kung titignan nga daw si Junpei, may chance na bumagsak na ito kung sakaling kumonekta ang suntok ni Kimura. Ngunit yun nga daw ay kung kaya pa ba ni Kimura na magbato ng mga suntok since pagod na ito. Bigla ang naalala ng ating bida si Tanda, kaya naman bumalik ang composure nito at sinabi niya magpapatuloy sila sa laban. Nilagyan ng maraming yelo ang Junjun ni Kimura at sunod na ginamitan ng shock technique. Pero hindi pa nga daw sapat iyon, kaya naman nagpatulong ito kay Yagi at Shinoda na patunong ang mga tao kung anong ginagawa ng mga to. At sunod nga nating nalaman na yun pala ang Kamugawa Revival Technique. Bago magsimula ang round 2, sabi ni Ippo kay Kimura na one hit na nga lang daw ang kailangan niya at nasisiguro nitong babagsak si Junpei. Sabi naman ni Shinoda na tapusin niya na nga daw ang laban gamit ang Fish Dragon. Nabanggit naman ni Kimura sa isipan na baliktad nga daw dahil Dragon Fish Blow nga iyon. Kahit nga gusto nitong i-correct si Shinoda, wala na siyang energy para sabihin yun. Nang magsimula na ang round 2, nakita ni Kimura si Junpei na nangihina na at malapit nang bumagsak. Pero hindi nga siya sure kung kaya niya pa bang kumonekta ng isa pang suntok. Nagulat ang mga audience since 3 minutes pa lang ang laban pero ang bagal ng gumalaw nitong dalawa. Nang tanongin ni Shinoda si Ippo kung gumana nga ba ang revival technique, sagot ng ating bida na hindi siya sure. Pero niligtas na siya nito noon nung gawin nito ni Tanda sa kanya. At dahil nga isang suntok na lang ang kailangan nila para tapusin ang laban, tinanong ni Shinoda kung ano dapat ang puntiryahin ng isang suntok na yon. Nabanggit ni Ippo na pagkatapos nga daw ng sunod-sunod na Dragon Fish Blow ni Kimura sa round 1, nakababa na ang right guard ni Junpei para protektahan nito ang katawan niya. Meaning, gumana ang strategy. Kaya ang kailangan nilang suntok ay isang liver blow. Hype na hype nga si Aoki sa waiting room at sumisigaw ito na puntirya ni Kimura ang katawan. Pero hindi naman alam ni Itagaki kung paano mangyayari iyon. Since halos 1,000,000 beses na nakita ni Junpei ang Dragon Fish Blow. Kaya naman alam na nito na pupuntirya ni Kimura ang body niya. Habang tinitignan ni Junpei si Kimura, sabi nga nito na kahit konting tulak lang, babagsak pa si Kimura. Nang sumigaw ang coach nito na wag nang pagpahingayin si Kimura, agarang sumugod ito. Sabi nga ni Shinoda na kung liver blow ang kailangan ni Kimura, dapat gamitin na nito agad ang combination. Pero reply ni Ippo na kung gagamitin niya iyon, tatama lang ito sa depensa ni Junpei. Kaya naman sagot ni Shinoda na dapat gamitin ni Kimura ang Fish Dragon Blow. Sigaw nga ng sigaw ito na ibato na niya ang fish at gamitin ang Fish Dragon Blow. Pero pinaalalahanan nito ni Ippo na baka mapagalitan sila ulit ng referee. Naiirita naman si Kimura kay Shinoda dahil nga daw hindi nito paalala ang tamang pangalan ng secret finishing blow ng sarili niyang estudyante. Nang makalapit na si Junpei, kumonekta ito ng left jab. Nagmamakaawa nga si Kimura sa kanyang mga binti. Natiisin muna at pagbatuin siya ng isang suntok dahil baka iyon na nga daw ang last punch niya as a professional boxer. At sabi nito na hindi niya makakalimutan na pagsisisi niya noon na kung nagpursige siya at pinilit makabante ng 3 cm na nahalasaan na siya. Simula noon, naging sumpa na sa kanya ang 3 cm na yon. Sunod nga nating nakita na ang tinutukoy pala ni Kimura ang laban niya kay Mashiba noon at nangako itong ibabaon na sa lupa ang mga pagsisisi na yon.
Dahil nga kitang-kita niya na iniinda ni Junpei ang sakit sa kanang tagiliran, pinilit ng idol natin na gumalaw at tumabante. Pero alam ni Junpei na dahil nga veteranong boksingero na itong si Kimura, nasisiguro niya na napansin na nito ang side damage niya. Kaya sure na body blow ang sunod na papakawalan nito. At plano nitong salagin iyon at sunod na kumounter. Dahil nga sa pagod, feeling ni Kimura na sobrang bigat ng kanyang katawan at hilong-hilo ito. Habang inaalala nito kung bakit siya nasa kalagayan na yun, nabanggit nito na kasalanan niya ang lahat. Dahil hindi niya binigyan pansin ng mga dumadaan na araw, kaya nag-fail siya sa kanyang weight management. Dahil din sa pagod, tila umiikot nga daw ang paningin niya at sobrang sakit ng ulo. Nang sumigaw si Ippo at Shinoda na nasa harap niya na ang kalaban, bigla itong naimasmasan. Dahil nga sa pagod, parang baliktad na ang mundo ni Kimura, pero nagpursige pa rin ito dahil sa pangako niya. At dahil balibaliktad na nga ang kanyang nasa isipan, naging fish dragon blow na rin ang nasa isip niya. Hinanda na nga ni Junpei ang kanyang sarili since napipredict ito paparating na ang dragon fish blow. Pero nang mapatingala ito, nagulat siya na mas nauna paparating ang right overhand. Kaya naman mabilis na nilipat ito ang kanyang guard. Miski nga sila Ippo at Shinoda ay nagulat ng gawin ito ni Kimura. Pero nang may masmasa ng idol natin, kinurek niya ang sarili niya dahil una nga dapat ang dragon bago ang fish. Kaya naman ang pinakawalan na right overhand ni Kimura o ang fish sa dragon fish blow ay nagsilbing feint. At sunod na kumonekta ang malabombang libre blow nito. Dahil doon, bumagsak na si Junpei at mabilis na itinigil ng referee ang laban. Bilib na bilib nga si Regular sa feint na yon dahil pinakagat ka lang daw ni Kimura ito sa taas at sunod na nagpasabog sa ibaba. Sabi naman ni Takamura na dahil nga lang daw yun sa pagkakamali ni Kimura. Habang nagpapasalamat si Kimura sa pagsuporta sa kanya ng mga audience, parang naihi ito nang matunaw na ang yelo na nilagay nila Ippo sa kanyang Junjun. Kaya naman pinapunasan ito ng referee kay Ippo bago pa magsimula ang next na laban. Habang naglalakad si Kimura papuntang waiting room, narealize ni Ippo na ganun din ang ginagawa sa kanya ni Tanda. Sinusuportahan siya nito mula simula hanggang sa matapos ang laban. Sa waiting room, hindi nga makapaniwala sila Aoki na nanalo si Kimura via knockout sa second round. At dahil hindi in-expect ni Itagaki na matatapos agad ang laban ni Kimura, hindi pa siya nakapag-prepare. Kaya naman mabilis na sinuot nila Kintaro at Taihei ang club sa kanya. Since magsisimula na ang next na laban, ibinilin muna ni Ippo kila Kintaro at Taihei si Kimura. Confident naman si Itagaki at sabi nito na tatapusin niya agad ang kanyang laban. Subalit ang ending, nanalo lang ito via decision. Kaya naman naiirita si Aoki at ang mga tao dahil sa nakita nilang boring na laban. Sunod namang nagsimula ang laban ni Aoki. Sa audience, napatanong si Regular kung bakit hindi nito ginagamit ang frog punch. Habang nagpapakawala ng mga left dyan si Aoki, napatanong din si Shinoda kung iniiwasan ba nitong gamitin ang frog punch at napagdesisyon ng gumamit ng mga traditional techniques. Pero sagot ni Ippo na simula nga daw ang finger of death ni Takamura sa kanya kada yumuyuko si Aoki, nagkukulaps ang puwet nito. Kung maaalala nyo mga par, sa nakaraang video, ginamit ni Takamura ang finger of death dito. Dahil nagpromise sila ni Aoki na gagawin niyon sa kuya ni Taihei dahil napariwara ang buhay ng batang iyon. Kaya naman promise sa promise nga daw, ayun, wasak! Pero in the end, ginamit pa rin ni Aoki ang frog punch at nanalo ito via knockout sa round 7 habang sumasakit ang kanyang tiwup. Pagkatapos ng lahat ng laban, sa labas ng Korakuen Hall, nagpasalamat si Ippo sa pagtulong nila Kintaro at Taihei. Nabilib si Taihei sa mga senpai niya dahil nanalo lahat ng ito. Nagulat naman si Ippo sa kanyang narinig at tinanong nito si Taihei kung kasali ba doon ang kuya niya. Sagot naman ni Taihei na mas tumaas nga daw ng kaunti ang tingin niya kay Aoki. Nairita naman si Kintaro at binatukan ito dahil kahit nga alam naman nila kung gaano kahirap umiscore ng knockdown, hindi pa rin rumerespeto si Taihei sa kuya niya. Pero mabilis itong pinigilan ni Ippo bago pa sila mag-aaway. Nabanggit ni Kintaro kung gaano ka-intense ang ginagawa ng mga support behind the scenes. Pero sabi naman ni Taihei na kahit pa ganon, yung mga lumaban na ang mga tinuturing winner. Reply naman ni Ippo doon na ganon nga din daw dati noong lumalaban pa siya. Habang pauwi, naalala ni Ippo na lagi siyang inaalagaan ni Coach Kamugawa at unti-unti niya nang naiintindihan lahat ng paghihirap na yon. Matapos yun, sunod nating nakita na nasa Kimura Izakaya sila Itagaki. Ngunit ang plano nilang victory party ay agarang naging self-reflection meeting.
Habang hindi makapanawala sila Itagaki at Aoki, nanalo si Kimura na mas mabilis sa kanila. Kahit pahirap ito sa weight management. Nang tanungin ng mga to si Kimura kung paano niya nagawa yun, in-explain nito na sinunod niya lang lahat ng mga instruction ni Ippo sa kanya. Kaya naman napaisip si Aoki kung nagiging isang magaling na second na nga ba ang ating bida. Biglang dumating si Takamura at inasar ang mga self-reflecting boxer. At sunod na sinabihan ng mga to na kung may time silang mag self-reflection meeting, magretiro na lang sila. Matapos yun, nabanggit ni Kimura na noong nasa zona sila ni Ippo, napansin niya na ang katawan nga ng ating bida ay tipang retired boxer. Sunod nitong nabanggit ang mga research na ginawa ni Ippo tungkol sa weight control science, mga teknik ng kalaban at battle plans. At dahil nga daw sa mga research na yun, mas marami na siyang kaalaman sa boxing at mas lalong na-improve ang kanyang observation skills. Kaya naman napatanong si Aoki na, "So meaning, mas maganda ang kalagayan ni Ippo ngayon kaysa noong active boxer pa to?" Nang mapansin nga daw ni Kimura ang mga pagbabagong nangyari kay Ippo, napaisip ito kung ano ang mangyayari kung babalik ang ating bida sa pagiging professional boxer. Mabilis namang pinatigil ni Takamura mga to sa mga pag-iisip ng ganon at sinabi nito na, "Pwede nyo nang itigil ang pangarap nyo na yan. Hindi na babalik si Ippo dahil sarili niyang choice ang magretiro. Walang pumilit sa kanya. Babalik lang ito kung sakaling merong bagay na mag-oobliga sa kanya. Pero maging totoo naman tayo, hindi na darating ang bagay na yun." Kinabukasan sa Kamugawa Gym, dumating na si Tanda at nabanggit nga ni Ippo ang kanyang bagong natutunan tungkol sa iba't ibang way sa pag-increase ng power. Tinanong ni Tanda kung pinapractice niya din ba ito sa kanyang sarili. Sagot naman ni Ippo na recently marami siyang inaaral na iba't ibang bagay. At natuwa nga si Kamugawa dahil sa sipag mag-aaral nitong si Ippo. Pero sabi ng ating bida na hindi nga lang daw yun sipag, kundi kailangan niya iyong gawin. At lalong-lalo na ngayon na marami siyang natutunan na bago. Pero sabi nga ni Ippo sa kanyang sarili na natutunan niya lang yun dahil kay Tanda. At nang magte-thank you na ito kay Kamugawa, bigla nitong sinabi na, "Matapos lahat ng sinabi mo, gusto mo pa bang matuto?" Mabilis naman na sumagot si Ippo ng oo. At sunod nitong inutusan ni Tanda na kumuha ng passport para pupunta ng Mexico. Dahil kung gusto pa nga daw matuto ni Ippo, nandoon lahat ng best materials.